i-renew natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Tapos, ang dami daw nag-graduate sa natural. Pero sa spirit, wala daw mahalos nag-graduate. Sabi, it's time for graduation. Itong church na to has been chosen by God. Ang dami sa inyo na talagang i-raise up. Kailangan nila pastor at nila bishop. Kayo lahat na. Kasi ang influx ng tao is grabe. Kita ko to, punong-puno ito. Tapos ang dami pa nakapila sa labas. Pwede ho magsipo. Opo, bishop, pastor. Ibibigay ko po yung aking binigay na Panginoon ng puso. No, props ko to eh. Hindi, props ko to eh. Props ko yan. Hallelujah. Sabi niyo bang hi sa mga katabi niyo? Mga katabi niyo kamo, ang gaganda at gagwapo ng tao dito. Hallelujah. Kasi may Panginoon kayo. I need my feet. I need it. Thank you, Jesus. Sabi niya, ang tibok daw ng Panginoong Jesus, kaysa pareho daw dapat ang tibok natin. Para daw, hindi daw natin siya hindi natin ma-avoid ang kanyang instructions. Kung hindi mo raw alam, hindi mo raw makukuha yung instruction niya. Ngayon, I need the props. God always give me props. Okay, dati po poise na poise ako. Laging poise ako. Model. Sabi ng Panginoon, anong model? Alisin mo ang mo. Dati ganito ako, masyado ako mayroon pa ako palakad-lakad like model. Sabi niya, pag praise and worship na. Kasi naka-high heel. Sabi niya pa, alisin mo ang high heel mo, child. Sa presensya ko, wala dapat ganito. Walang poise. Di ba? Kahit nag-ayos ako, I'm impressing my king. I'm not impressing any one of you. So ang sabi niya sa akin, alisin ko daw ang aking sapatos para mag-worship ako. Ayoko ang sapatos ko ang maghihinto sa akin sa pag-worship. I don't care kung mismatch ako. Nakita niyo naka-rubber shoes ako? Noon, ayoko ng mismatch ako. Pero nuruan ako ng Panginoon. Ang real fashion daw, ang fashion is fashion sa heart. I need can you start, Pastor Timothy? So yung aking dati rin, may mga tao sa church sa Amerika na bawal ang sleeveless. Na-save ako sa Pentecostal church. Tapos merong isang matanda doon na 50 years na something doon sa church na yon. So akala ko iyang-iya ako, baka akala ko, inaano niya ako. Alam mo, sabi niya sa akin, I envy you kasi free ka. Sabi niya sa akin. Anong ibig sabihin mo, Sister Pearl? Free ka. Hindi ka naka-religyosa. Hindi ka rin fashion para sa Sabi niya, kahit nag-aayos ako nagli-lipstick ako. Alam mo ba, lagi ako nasa pastor's office because they don't like my lipstick. But they did not see my spirit man that is so hungry for God. I want to change but I don't know how to change. Gusto ko magbago pero walang napapakita sa akin kung paano magbago. Kasi karamihan, masyadong poise. Poise ka rin. Yung pala, deep inside you, ang dami mong hinanakit, ang dami mong kinaiinisan. So kahit anong ganda ng labas nito, pag ang pangit ng puso mo, pangit ka pa rin. Sabi sa akin ng aking ama, sa kasi Jesus, there is no amount of makeup, there is no amount of perfume that can cover the ugliness of my soul. Again, mag-perfume man daw ako, mag-ayos ako ng buhok, magpaganda raw ako pag ang pangit ng ugali ko, pag lagi ako naiinis, nabubuisit, pangit daw ako sa mata niya. Pag pangit ako sa aking ama, pangit ako sa lahat. Ngayon, may pillow ako. I need 2 pastors. So ito, I learned to walk with a high heel kasi God called us to showbiz. Sabi nila, nakakapasok daw ako sa showbiz, sa Hollywood, kasi I look like a model. I said, I'm model for Jesus.
Si Jesus ang akin nire-represent. So, inalis niya yung pagkareliyosa ko, inalis niya yung pagkamahiyain ko, inalis niya yung pagkamayabang ko, pero everyday yan, everyday. Alam mo, Tidoy, ginising ako ng maaga na naman. Sabi niya, imbes na daw sila ang mag-check sa akin, kung anong kailangan ko, ako ang pumunta sa room nila. Sabi niya, lumabas ako sa parking lot, maglinis ako. Meron doon hanger. Have you seen the hanger? Ditong hanger na to, nasa parking lot. Nung dumating kami dito, nakita ko na tong hanger na to. So naglilinis ako, meron kasi sometimes yung mga pusa ata, inaano yung mga basura. Tapos sabi niya, i-touch ko raw lahat ng mga building nyo, lahat, buong building. Naku, naiiyak ako dahil ang foundation nito ay talaga kay Panginoon. Sabi niya, hindi nyo nakita ang hirap ng pinagdaanan nila para nandito tayo. Ang mahirap nito, tinitingnan natin lahat, ang ganda ng place, may eskwela, pero hindi nyo nakita yung 34 plus years nilang pinagdaanan. Kaya naramdaman ko yun. Naramdaman ko nung hinahawakan ko ang mga building na ito. Naramdaman ko nung nagwawalis ako, tinaalis ko yung mga dumi sa parking lot. Tapos ito, nakita ko to, since dumating kami dito nung, akala ba tayo dumating? Nung Sunday, nakita ko to. Nasa parking. Nakita ko na naman. Hindi, intindihan nyo ba? Huwag daw nating i-take for granted kung ano niya ang ginawa niya sa buhay niyo at sa buhay nila, sa buhay namin. Huwag daw natin i-take it for granted ito. Hindi lahat may ganito. Hindi lahat na may eskwela. Hindi lahat. Hindi lahat, free sila to worship. Kaya ang iyak ko, alam mo sabi niya sa akin ngayon, extra mile. Do extra, second, third mile daw. Naririnig niyo ba yung intimate? Can you hear the heartbeat? Naririnig yung heartbeat? Tandaan niyo ang heartbeat niyo daw dapat mag-beat with God. Para hindi lang mga janitor ang pumipick up ng mga basura. Kung nag-heartbeat ang puso sa Panginoon, tutulong kayo lilinis, tutulong kayo magiging maayos itong place na to. Bahay ng Panginoon ito. Hindi lang to bahay nila Bishop niya kani Pastor. Bahay niyo lahat ito. Bakit? Sinasamba natin ang Panginoon. Sabi niya, tago ko daw ito. Sermon daw ito. Kita mo, sermon, di ba? 1 week na nandiyan, nakalatad lang dyan. Walang pumipick up. It's time to wake up now into the fullness of being grateful. I am grateful. We are grateful, God, na sinave mo kami. We are grateful for this big vision. We are grateful, mag-expand pa kami sa buong mundo, global. Hallelujah. Ngayon, ito, pag na-save ka raw, dapat, usually, married ka kay Jesus. Pag tinanggap mo talaga siya, tinanggap mo siya talaga, nako, nung natanggap kong Panginoon, ayoko na mag-disco. Sabi nung pastor's kid, nako, ganyan din ako noon, 7 years ago. Bakit? Hindi siya kinasal eh. Pag kinasal ka sa isa kang, si Jesus yung isang pillow, ako dito. Dapat sa pareho kayo ng kwarto ha. Karamihan, mga asawa, lalo sa Amerika, magkaiba ang kwarto. Mag-asawa pero sa salita lamang. Kristiyano pero sa salita lamang. Hindi talaga sila intimate. Hindi nila naririnig ang heartbeat ng Panginoon. Tapos habang lumalago ako sa Panginoon, binabago niya ako as I read the Bible. Sabi nga niya dyan, kung sino daw intimate mo, siya ang may hawak ng susi ng puso mo. Kung sino may hawak ng puso mo, yun ang pinaka-fear mo the most. And they will leave what? A mark on your mind, body, and soul. Kung takot ka sa asawa mo, yun ang hawak sa iyong puso. Ay, nako, asawa ko, hindi ako pwedeng magsilbi. Bakit? Nako, baka pag andyan na siya, nako, baka hiwalayan ako, baka palitan ako. O, yung career, ay nako, hindi ko pwedeng iwanan na aking trabaho, no? Tapos habang lalo, imbes na si Jesus at saka kayo, nagkakaroon ng malapitan hanggang sa 2 pilo, 1 pilo na lang. Kayo ni Jesus, 1 pilo na lang.
habang inaano nyo na ibigay nyo ang buhay nyo sa Kanya. Dati, isang linggo ko bago ako magkaroon ng peace sa puso ko na bago ako magpatawad. Tapos, days, and then hours, and then minutes, and then seconds. I cannot stand without peace. Addicted ako sa peace ng Panginoon kasi naririnig ko yung puso niya. Oh, magpatawad ka. Anak, magpatawad ka. Hindi po, kasi nakita mo yung ginawa niya sa akin, no? Chinichismis ako, no? Pinagsisinungalingan ako, binigyan ko na nga lahat, pinutulungan ko na nga lahat. Iha, magpatawad ka. Ayan, through the years. The last 2 years, let's say siya si Jesus. Thank you, Pastor Tandra. Wala nang pillow between us. Nakahiga na lang ako sa Kanya. Alam mo, pag pinapakita niya sa akin yan, thank you, Pastora. Can you get this one, Pastor? Pag pinapakita niya sa akin lahat ng illustration na to, natutuwa ako sa kanya eh. Kaya nga sabi nila sa akin, you don't look like a pastor. Ay sabi ko, what does a pastor look like? Come on. You should be old, ugly, and fat. Nako, sabi sa akin ng Panginoon, I called you to be godly, not ugly. Hindi ba? Alam mo, ginawa from size 0, nag-size 6 ako. Nag-size 8 pa ako. Tinignan niya ang puso ko. Kung ito ba talaga ang aking concern. Sabi niya, tinignan niya ako. Inalaw niya ako, nag-99 cents ako ng mga damit. Ito, bigay lahat sa akin ng mga damit ko eh. O, hand me down 3 times. Tignan daw niya kung meron pa rin ako. Alam mo, siguro, pinakita niya sa akin buong years, ng 20-something years ng buhay ko, na hindi importante itong labas. Itong labas, nagde-decay. Pero ang spirit man, tignan mo, hindi ako na, dati noon, may sakit ako sa puso. Pag nagtatalon-talon akong ganyan, nagaganyan ba ako? Kasi ang heartbeat ko sa Panginoon. Not that I'm all that. Ang sinasabi ko, may pagbabago. Katulad kanina nga, bago sa akin yun. Na imbis na sila mag-check sa akin, ako ang nag-check sa kanila, ako, pinaglinis ako sa ano nyo. Kasi the more daw nagsiserve ka, the more lumalago ka, the more magsiserve ka. Alam mo ba ang cure ng pride? Servanthood. Mga anak-anak ko na malaki na talaga sa kanilang gifting, sinabihan ng Panginoon, get the brooms and start sweeping again. Clean the bathroom. Alam mo, ang bathroom ministry namin is promotion ministry. Pag hindi pa kayo naglinis ng bathroom, ibig sabihin wala pang promotion. Alam mo kami, since naging save ako, associate pastor na kami early in the church, mag-clean ng bathroom, mag-clean ng church, will be the first and the last one to clean the bathroom. If you can clean other people's mess, ipopromote ka ng Panginoon. Baliktad ang baliktad ang Kristiyano sa mundo. I'm telling you, ito na, kasi ito lalaki, itong church na ito, malaki na ito, pero lalaki pa. Lalaki pa. Kaya inaalaw niya kayo, matuto at mamahalin niyo kung anong meron na sa inyo, at magpasalamat. Paano yung mapapasalamatan? Ipag-pray niyo mga leaders niyo, tulungan niyo maglinis, tulungan niyo in every sense of the word. Tulungan. Kaya nga, tingnan mo, lahat ng mga praise and worship, pinaupo namin para ma-fill up sila. Hindi lang sila dapat ang nagpa-praise, dapat lahat tayo daw. Next, please. See, the kingdom of God is in us. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Nasa atin daw ang kingdom of God. Nasa atin daw. Sabi nga, depending daw sa power that work in us. Ilang voltahe ba? Kita mo, I used to be, thank you, Jesus. Naalala ko yung tamburin ko. Nung bata pa ako, pinapahinto nila ako ng tamburin ko. Iilan-ilan lang yung ganito ng tamburin ko. Malaking church, 200 to 300 ang choir. Pero pag nagtatamburin ako sa second row ako, dito sa second row, ganyan, no? Pinapahinto ako kasi masyado daw, pati hindi ako pinagpagkanta, hindi ako pinagpapantamburin kasi daw out of tune daw ako, hindi daw ako coordinated. Ito mga tao sa church, ini-stop niya ang pag-worship ko.
ang pag-praise ko, masyado daw akong masaya. Pwede ba, huwag masyadong masaya, sinasabihan ako. Sabi ko, ako nasa presensya ng Panginoon tayo. Pinahihinto ako ng tambourine ko, kaya naalala ko yung aking tambourine. Kayo napaka-bless nyo, dito is freedom. Ngayon, for whatever reason na medyo na-stop a little bit, go to the fullness again. Full blast daw, ganyan. Kaya kayo, tingin mo nung Thursday, di ba? Halos pinapahinto ko magsalita. Sabi ng Panginoon, magsasalita pa rin ako. I don't care. Kita mo, binalik yung boses ko. Praise the Lord, hallelujah. Pinakanta pa ako ng Panginoon. Yes, hallelujah. Anyway, nasa atin ha. Kaya tandaan nyo, nasa inyo. Ano naghihinto sa inyo? Ano naghihinto ang Panginoon na lumabas? Tayo. Hindi naman talaga demonyo eh. Ang demonyo cannot really touch us if we didn't allow Him. Lalo na mga Pentecostal na baptized in the Holy Ghost. Ang ating kalaban flesh. Tayo. Itong karne, mabaho. Karne. Carnality is sin. Yun talagang flesh. You can never please God. Kaya, mamahalin mo yung kapwa mo, lagi kang masaya. Ngayon yun, ang lalago yan, lalago. Kaya yung mga sakit ko ng ulo, sakit ng katawan, nawawala pag nagpipraise God. Talaga, thank you Jesus. This is the best praise exercise. Hindi wala kapaguran. Pag pupunta ako sa gym for 5 minutes, kasi alam mo yung atmosphere doon? Ang atmosphere niya doon is mga laswa, tagtitinginan. Naku, meron na nga akong singsing. Lalapit pa yan. Ano pangalan mo? Pangalan ko, married ako. Hallelujah. Sabi ko, alam mo ba? Para nanay mo na lang ako. Karamihan pa, mga 20 years old. 52 na ako. Papakita kong ID ko sa kanila. Anak na lang kita. Kaya, tanggapin mo ng Panginoon. Para mawala na yung lustful thoughts mo. Hallelujah. So nasisave sila. Pero inaano ko ganito. Kahit saan kayo dadalhin nyo ang presensya ng Panginoon. Para hindi nyo kakahiya. Pero bibigyan kayo ng wisdom how to be a Christian. You think si Christina nandito? Aking kaibigan Christina Gonzalez. You think kung religyosa ako, nandito siya? Hindi yan tatanggap sa Panginoon. Nagulat nga siya na pwede ka pala maging maanong ganito and still godly. So yun, natutuwa ako sa kanya kasi natututo siya. 1 year kaming dinidisciple ko yan. Sa telepono, Bible, pastora, ganyan, dasal kami. Ano siya, very teachable. Kaya lahat ng ngayon natututo na siya, reverend na siya. Hallelujah, next please. Next please. Okay. Anyway, the heartbeat, ang heart daw, yan nilalagay ko, alam mo kung bakit pinapalagay ng Panginoon ng ako? Paano ko daw sasabihin sa inyo kung hindi ako? Ako muna ang agagampupan niya, papaluin niya, imomold niya, ibibreak niya para sabihin sa inyo, it's possible. So ang glory ng Panginoon, dapat ay yung prutas ang naglumalabas. Joy, peace, love. Pag ang joy ko daw ay konti na lamang, may problema sa akin. Kahit lahat nagbibwisit sa akin, pag ang joy ko is intact, okay pa rin. Winner pa rin daw ako. Naka-jeans daw ako or maayos ang damit ko. Next please. So, kung maayos, kasi karamihan pag nakaayos na, mayabang na. Sabi ko sa inyo, ganun din ako noon, yung bata ko Nung bata ako sa Panginoon, pag nakaayos ako, mayabang na. Sabi ng Panginoon, madapa ka. Kaya alisin mo yung pagkayabang mo. Ganyan. Kaya dapat hindi tayo mayabang kasi talagang idadapa ka Ibabagsak ka ng Panginoon. See, ganun pa rin. Dapat nagra-radiate pa rin. Para pag nanalo ka ng Oscar Award, all the award, tumayo ka dyan, makikitinala ang Panginoon. Next please. Ayan. Yan ang address natin Glory Bubble daw yan. Pinakita niya na wala daw makakatat sa akin pag nandun ako sa glory niya. Dapat daw ang address natin 777 Glory Lane Way, 3rd Heaven. Anong address nyo? Lakasan nyo. Okay. So, mga kapitbahay kayong sigaw ng sigaw, aga-aga, ang bahay ko po ay nasa langit, hindi ako magbibisit sa mga taong sumisigaw ng aga-aga. Ganyan.
Kasi nakadyan kayo eh. Kaya mababago lahat. Next please. Ganyan. Yan ang gusto niya sa atin. Na pag kinikerry mo yung glory niya, ang mind mo raw parang si Kristo na. Na pag tinignan mo isang tao, kahit galit na galit sa iyo, pag minamahal mo pa rin, kasi ang mind mo para sa Panginoon na, patapos ang mata mo, pag nakita ko, alam mo, hindi ko nakita empty seats to eh. Nakita ko, maraming tao. Noong una kong dumating dito, hindi ko nakita ito. Ang nakita ko, tuwan-tuwa ko, wow, ang daming tao. Ano yan? Eyes of faith. Come on. That's the eyes of faith. And you speak it, and you declare it, and you decree it, and you believe it every day. My God. Tapos yan my heavenly vision, ang heart mo raw puno ng truth and love. Ano ba ang truth? Sino ba ang katulad nito? Itong last few days, itong aking beloved mga daughters sa Panginoon, every morning, sinasabihan ko, punta dito na maaga, magdasal tayo, gano'n. Kumbaga nalilimutan nila. Sabi ko, they've been with us for 7 years and 11 years. So sabi ng Panginoon, extend ko daw yung grasya sa kanila. Pag nag-expect ka sa tao, ano mangyari? Madidisappoint ka. Naintindihan nyo? Madidisappoint ka pag nakatingin ka sa tao. Sabi sa akin, you cannot expect anything from anybody. You cannot expect that this is the one. Do not assume and presume daw. Do not assume and presume. Pag inassume mo isang bagay, ano mangyari para si Moses? Hindi siya nakapasok sa glory land. Always inquire of God. Tanungin mo, Panginoon, anong gusto mong gawin? Ito ba, Panginoon? Iba-iba eh. Hindi siya ganun pareho. Hindi boring ang Panginoon natin eh. Kung alam natin ang gagawin niya lagi, di sayo na ang naging God. Hindi na tayo magdidepend sa Kanya. Hindi na tayo tatanong sa Kanya. Hindi na tayo mag-worship sa Kanya. Bakit? Alam na natin eh. Yun, hands down, ready to do good works. So ang kamay natin, kailangan ready to do good work, any good works, para mag-glorify ang Panginoon. Tapos clothing daw, dapat my favor, my grace. Ang kuya ko nagugulat, kasi sama-sama siya sa amin ngayon. Nagdadrive niya kami by the grace of God. Sabi niya, naku, lagi kayo may pagkain. Hindi kayo nauubusan ng pagkain. Ng mga tao, gusto kayo laging pagbigyan ng pagkain. Tapos binigyan na naman ako ng damit, binigyan ako ng ganito. Naku, walang katapusan. Yun ang favor ng Panginoon. Ang favor niya, hindi mo nababili. You think, binayaran ko si Bishop at si Pastor Vicky to be here? Alam mo bang how many people wants to preach here? Kasi ito naka-establish na to for 34 years. Inaalagaan nila ito. They will not just allow anybody to come here and to preach and to sing and to defile this pulpit. Kaya naramdaman ko talaga yung hirap nila nung hinahawakan ko yung mga building mula sa gate hanggang sa buong ganyan. Ay grabe, sabi ko, Diyos ko, Panginoon. Napaka-bless natin na we're jumping into the labor of mga bishop na namimit ko. I thank them for standing in the gap for the Philippines. Because I don't know God when I was here. I thank them. Nag-labor sila ng ganitong katagal na hindi sila nag-give up. Kaya ganito kayo, magpasalamat kayo na hindi sila give up. It's so easy to give up. Ilang milyon ako nag-give up. Naku, ang hirap. Hindi madali maging pastor. Hindi madali magsilbi sa Panginoon, but it's so fulfilling. Napaka-fulfilling. Nako, isang tao lang ang mababago. Wow! Ay, parang ang buhay mo napaka-fulfilled. Imagine, thousands ang mababago, thousands ang ditanataas ng Panginoon dito para ilabas ang army of God, my Lord. So ang walk in peace. Okay, kahit saan ka pumunta, nagbibigay ka ba ng peace? Nagdadala ka ba ng peace? O nag-aaway, nagchichismis ka? O nagsaside ka sa ibang tao? Pag nag-side ka raw sa isang kampo, mali daw yun. Pag may nag-aaway, dapat ikaw daw ay magbigay ng peacemaking. Pagbatiin mo raw lahat, hindi Oo nga, tama ka, no? Ang yabang-yabang naman niya eh. Pakala mo, sino siya? Mali yun. Tapos sabi mo, no, sister,
Huwag na natin pag-usapan yan. Pagdasal na lang natin siya. Mahalin na lang natin siya. Hindi ba? Next please. Alam na natin to. For God to love the world, forgive His only Son, and that we believe in Him, and never have eternal life. Talaga bang alam natin yan? Alam mo, ang iyak ko nung malaman ko yung verso na yan. Mahal na mahal na mahal ako ng Panginoong Jesus. Na binigay niya ang iyang kakaisa-isang anak. Kayo ba gusto mong ibigay itong isang anak mo, Pastor? Mamatay para sa isang pamilya? Sabi ni Pastor, no. Which is true. Kaibigan namin sa Amerika, love namin yan. Pero kami co-laborer. Hindi mo ibibigay ang anak mo, di ba? Panginoon mo, kaya nga wag natin daw kalimutan yung ginawa niya sa cross. Wag daw natin kalimutan yung na binigay niya kaisa-isa niyang anak. Next please. Ganito ang pinakita sa akin eh. For by grace, ayan na. Kahit daw anong gawin natin, hindi tayo papasa sa mga trials. Hindi tayo magiging Kristiyano pag wala ang grasya ng Panginoon. Ang grasya lang niya ang nagbibigay ng lakas para maging Kristiyano tayo. So ibig sabihin, grasya lamang na hindi ka magja-judge. Hindi ko ituturo ang mga finger ko sa iba kasi only by the grace of God na I am who I am. Diba? Next please. Yan, love na love ko yan. Pinakita sa akin ng Panginoon yan. Yung cross daw niya, ang patak daw ng puso niya, ng blood niya, represent daw ng love at saka grace niya. Dapat daw hindi na tayo na-offend. Dapat daw pinag-ano natin puso natin. We need to guard our heart. Naku, hindi ako ma-offend. Alam mo, pag hindi ako ma-offend, kailangan daw, kailangan i-guard your heart. Proverbs 4:2-3. Nasabi niya, wag ka na. Alam mo ba, pag na-offend ka, sword of the devil daw yon. Spirit of offense is the sword of the devil. Nasa church ka pala, andito ka pa, pero offended ka a month ago, o 2 months ago, o 3 years ago, ang ginagawa mo, imbis na magbigay ng buhay, pinapatay mo rin yung mga kasamahan mo sa church. Sword of the devil eh. Ang demonyo pumapatay. Next please. Yan. Yung puso niya, naiwan doon sa cross. Ang cross represents suffering and shame. Kaya magpipersevere ka, pag merong nag-accuse sa iyo, merong nag-aan sa iyo, lumalaban sa iyo, may nagsasabi sa iyo ng mga pangit. Ibig sabihin, yes, promotion time, hallelujah. Pag masyadong negative, naku, promotion time. Pumupunta sa fire of afflictions. Pag nilalagay ka sa fire of afflictions, it means, ayan na ka. Mag-expect ka na. Mag-expect ka na ng promotion. So, yan ang koneksyon ha. Hindi mo makikilala ang Father God, hindi ka tatawag ng Daddy. Andito ako pag wala si Jesus. Oh, nung naging Kristiyano, ito karamihan ng mga tao nagsasabi, nung naging Kristiyano ako, lalong umirap ang buhay ko. Ang demonyo, lagi nandyan na inaano ako. Nako. I'd rather be may labanan kaysa naman nandun ka na sa demonyo ng camp ng demonyo. Di ba? Natututo akong lumaban. Mag-boxing like Pacquiao. Pinapakyaw ko yung demonyo na. Marunong na ako left hook, right hook sa demonyo. Dati akong takot na takot. Alam mo, sinabi ko sa PNP, I used to carry guns. By the grace of God, they asked me to pray last Thursday. Sabi ko, ang aking badge of authority is ang aking baril. May baril ako. Sabi ko, natutulog ako ng may baril. Pupunta ako sa hospital ng may baril. Hindi ako umaalis ng bahay ng walang baril. Yan ang aking authority, yan ang aking panglakas ng aking akala ko, courage. Bago ako patayin ko muna sila. Yan ang aking motto noon. Before you kill me, I kill you first. Kita mo yan? Ang puso ng Panginoon brings life. Alam mo ba, maraming kwento, marami na minashinggan daw yung mga preacher sa Middle East. Lahat daw nagtakbuhan yung preacher, isa lang daw ang nakatayo. Ang nagmasinggangan yung mga Muslim, mga whatever, yung mga terrorists. Isa lang daw ang naiwan na pastor. Lahat nag-scram. Tapos nagulat yung mga Muslim, yung mga terrorists. Ba't hindi namamatay itong taong ito?
Pag ganun daw niya ng kanyang jacket, nahulog lahat yung mga bullets. Hindi siya, kaya natakot sila. May dala silang taong naka-wheelchair, dinala nila, tapos pinagdasal ng preacher, tumayo yung nakalagay sa wheelchair. Lahat na-save. Na-save yung mga terrorists. Naintindihan niyo ba? Alam mo, nung one Saturday, sinabi sa akin ng Panginoon na ilock namin yung side door ng bahay namin. I've been telling my husband and my son for 2 weeks. Binibigyan ako ng warning ng Panginoon. For whatever reason, hindi nila nagawa, no? Tapos home alone ako one Saturday, home alone. Tapos Friday night namin is from 6 to usually to 6 in the morning. 6 in the evening and 6 in the morning. So, antok na antok ako. Pero ginising ako ng Holy Ghost. Gising! Wake up! Tapos bumaba ako. Pagbaba ko, may sumisilip dun sa backyard namin. Nakapasok na sa ano namin, pinatay niya na yung mga electricity. Tapos, arabasyan diribiki, yung Holy Ghost. Umano sa akin, lumabas ako, wala pa akong tsinelas din nun. Sabi ko, what are you doing in Jesus' name? Sabi ko ganon, tumingin yung lalaki, tumakbo, mabilis. Mabilis ang takbo niya. Ay, grabe. Nako, ganyan ang sobrang takbo. Ako naman, hinahabol siya. Harabasyan, dalabaki. Tapos, tumawag ako ng polis. Tapos sabi niya, bakit ngayon ka lang tumawag, miss? Ay sabi ko, my God already shoo him out, you know? Sabi niya, meron talaga siyang balak pumasok kasi inalis niya yung mga electricity, kinat off niya yung electricity. So, pag uwi ng asawa at anak ko, nanonood silang UCLA game. Sinabi ko sa kanila, anong ginawa mo? Hinabol ko in the name of Jesus. Anong hinabol mo? Hindi ka natakot? Hindi. Ginising ako ng Panginoon eh. Dapat natutulog ako that time eh. Kasi pagod na pagod ako nung sa Friday service. Naintindihan niyo ba? Pag ang tibok, pag wala ka ng pillow, maririnig mo yung tibok ng puso ng Panginoon. Iha, may nakapasok. Sige, tumayo ka. Paalisin mo in Jesus' name. So yung police, ayaw umalis, nandun sa bahay. Sabi ko, safe na po ako. Sabi ko, walang makakaano sa akin because Psalm 91, na-save yung police. Hallelujah. So na-save din yung police. Kasi sabi ko sa kanya, ang number 1 talagang panglaban natin, ang Holy Ghost, Jesus, and Father God. So ito ang ating connection ha. Next please. The spiritual anatomy. Ang pinaka number 1 na dati ko naging preaching, the anatomy of the spiritual heart. Ang my brain, my heart, and tongue. Next please. Ang brain daw natin ang nagsasabi, kamay, magnakaw ka. O kamay, magbigay ka sa gawain ng Panginoon. Ang brain. Kaya itong pinakaano ng demonyo laruan, magsasalita dyan sa iyo. Oy, wala namang pakinabang yan sa church eh. Sige na, huwag ka na punta. Umuulan umaambon. Huwag ka na punta ng church. Matulog ka na lang. Oo nga baka sisipunin ako. Ang gagawin nyo, hey demonyo, umalis ka. I bind you, devil. You're not gonna stop me from blessing my God and blessing my family, and I will receive blessing from God. Alam mo, sabi ko sa mga sa asawa ko, kahit nakaano na ako, kahit na sobrang sakit ng katawan ko, minsan, God allowed na magsakit-sakit din tayo para humingi tayo ng healing, di ba? So, nung sabi ko, pag may fever, vomiting, alas hindi ako makatayo. Sabi ko, darling, I'm going to church. I don't care. My body has to come to church. Alam mo, ang spirit man natin ang totoo eh. So, ang nangyayari, andito, for some worship kami ng asawa ko, sabi ko, alas hindi ako makatayo kasi nahihilo ko, tsaka ang hina ng katawan ko. Tapos sabi ng Panginoon, dance! Panginoon, I can hardly stand up. Dance! Pag dance ko, yun ding sakit nawala. Ganon, dance ako, parang nawala rin. Kaya as a doktora, come on, doktora ako I have to really train my brain. To say, brain, makinig ka sa Holy Spirit. Brain, kung ano man inaral mo sa pagdoktora mo, alisin mo, pag sinabi ng Panginoon, you're healed, I am healed. Pag sinabi niya, I'm healed, I am healed. By the stripe of Jesus, I am healed. Mga Nico, dati, nagtutunog-tunugan. Ang sakit, halos madapa-dapa ang ganyan.
Ay nako, kailangan maayos ka dahil magsasayaw ako sa kanya. Sa ayos sa gusto mo, sasayaw ako. Alam mo nangyayari? Nahihil yung knee ko. Hindi na tumutunog, hindi na nag-bone to bone. Dati bone to bone. Ngayon, mayroon ng bagong ligaments, may bago ng joint. At 52, nire-restore pa rin niya ako. Marami siyang spare parts sa langit. Come on. Next please, brain. For whatever a man thinketh, so is he. Ang brain talaga napaka-powerful. Pag sinabi mong natatakot ako, naku, nahihiya ako, all of a sudden, anong nangyari? Ganun ka na rin. Magtatago ka na rin. Sinasabi ko sa kanila, dati nung first time ako sa church, nakaupo ako sa likod, nakatago ako sa church. Pag may nagsabi sa akin na tumayo, at saka pumunta sa harap, hindi na pumunta sa church, hindi na ako babalik. Pag sinabi nila na tumayo ako at magtaas ang kamay ko, hindi talaga ako babalik. Pero nung nabaptize ako ng Holy Ghost, nagbo-volunteer na ako. Kailangan nyo ng tulong dito. Sige, kailangan tulong dito. Ganyan. Yung Holy Ghost talaga nagbibigay ng boldness. When you say, nag-i-intimate ka kay Jesus, nako, bukas pala, may meeting kami kay President Aquino, So, pagtasal nyo kami. You think makikinig sa akin niya kung ako lang? Dapat ang Holy Ghost, Jesus and Father God. You think sasabihin niya, sige, I can hear you. Hindi. Pag nire-represent mo ang Panginoon, kahit sino pa man siya, makikinig siya. Kahit sino pa siya, kahit king pa siya, magbabow down siya. Kahit general pa siya, kahit presidente siya, magbabow down siya. Sa gloria ng Panginoon. Hallelujah. We're believing for His complete deliverance. Complete, come on. Right? May things na nangyayari sa buhay niya. Sino bang wala? Lahat naman eh. So, maka-Marcos ka, Romualdez or anything, I love Christina, alam niya. What do I say? I love the Aquino as much as I love the Romualdez and the Marcoses. She knows that. Kasi, do you think God will use me to minister to Aquino? Impartial ako? Hindi. So, yan. Importante yan, ang nag-iisip yung yung puso mo. Next, please. Ouch. Yang ating dilang pinakakaaway din natin. Dapat i-tame down natin yan. Kagatin mo raw yan. Gusto mong kung gusto mo raw i-defend yourself, just keep your mouth shut. Mas mukha ka daw wise. Pag you don't, alam mo sabi ng daddy namin noon, naku, dapat naging lawyer ka eh. Hindi ka nagpapatalo. Lagi akong, pag may sinabi sa akin, lalaban ako. Gusto ko lagi nananalo. Pero sa mata ng tao, lagi akong panalo ako. Sa mata ng Panginoon, talo ako. Sa arena ng Panginoon is arena of love, humility, gentleness, kindness, humility, lahat yan. Di ba? Si Jesus, nung inaccuse siya, binato siya, sinaktan siya, hindi naman siya nagsabi, hey, king ako, magpapadala ang aking ama ng milyones na anghel para patayin kayo. Ginawa ba niya yon? Hindi. Nung ina-accuse siya, hindi naman niya lahat sinasagot, di ba? Tumatahimik lang siya. Ganon din tayo. Ang hirap, lalo ng mga babae, gusto natin magsalita lagi. Hallelujah. So sabi ng Panginoon sa'yo, shut your mouth, child. Shut your mouth. I-practice nyo. It works. Hallelujah. Next, please. Kasi daw, life and death is in the power of the tongue. Alam mo ngayon, kingly anointing. Whatever a king declare, whether it's good or bad, nangyayari. Kaya kayo mga kingly position, delikado raw. Huwag daw kayo magdi-decree ng anything, especially out of the emotion. Kasi mangyayari. So always declare and decree good things, God things. Para daw mangyari. Ang bilis ng pangyayari ngayon. Wala pa kaming na-declare na hindi niya pa ginagawa. Next, please. Ayan. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sabi nila, hindi ko naman sinasadya. Nasabi ko, ay naku, nasa puso mo na yan. Magpatawad na, Next, please. Yan, heart natin. Alam niyo ba, pag huminto ang puso, patay ka na eh. Pag huminto ang brain, buhay ka pa, clinically dead. Pag ang puso mo raw ay tuminto na,
You're spiritually dead. Alam mo ba, ang dami ko nakikitang zombie. Zombie. Yung puso nila, patay. Kaya pag nagdadala kayo ng gloria ng Panginoon, nare-revive yung mga tao. Sabi nila, ano bang meron ka? Parang nabubuhay ako. Alam mo, nung hinalaw niya kaming makihabilo sa mga artista sa Hollywood na mga Kristyano, ay, ang gaganda nila, ang gagwapo nila, ang mga talent nila. My God, siguro mga 400 kami noon. Sabi nila sa akin, ako, there's so much life and light in you. Sabi nila sa akin. You know, life and light. Pag ang puso mo ron tug, tug sa Panginoon, my life nagfo-flow. My light nagfo-flow. Na kahit maitim ka, gumaganda ang tingin sa'yo. Ang tawag nga nila doon, yung mga taong namimit ko dito, mukha ka naman Miss Universe. Sabi ko, Miss Universe ako ng Panginoon. Hallelujah. So you give God the glory. Dati noon, I don't wanna take that, nahihiya ako, no? Naku, miss, ka, ganyan. Alam mo, sabi ko, hindi naman ako maganda eh. Hindi naman ako magaling eh. Sabi ng Panginoon, that's a lie. Ay, that's a false humility. Sabi niya sa akin, tanggapin mo at ibigay mo sa akin. Thank you, Jesus. Pag sinabi, ang ganda mo, ang bait mo, ang generous mo, thank you, Jesus. Yan. Thank you, Jesus. Ibigay mo. Parang nagbabasketball. Thank you, Jesus. Shh. Bigay mo raw yung gloria sa Panginoon. Pag sinut mo raw, ang galing mo naman mag-basketball. Thank you, Jesus. Para kung di ka daw magsalita, anong mangyayari? Sinaswallow mo daw yung gloria niya. Eventually, prideful ka na. Eventually, wala na yung puso mo, patay na. Kasi pag tinaste ko daw ang glory ng Panginoon, mamamatay daw ako, sabi niya. If you touch my glory, parang si Asa, di ba? Nung tinas niya yung gloria ng Panginoon, namatay. Ngayon ang mangyayari ngayon. Ang gloria ng Panginoon will come so much in churches na talagang hungry for God, na pag pumasok ka dito na, another church service, bigla kang bumagsak. Yung pala, yung puso mo hindi tama. Kaya pagpasok nyo daw dito, i-check nyo na, alam mo sa church, yung mga tao, bago sila pupunta sa church, naku, hingi na ng tawad, baka daw mabasa ko yung mail nila sa puso nila. Hingi na ng tawad, nagpapatawaran ng mga kakapatid, patawarin mo na ako, pupunta na tayo doon kay Pastor Ruth, makikita na naman yung puso ko, nagagalit ako sa iyo. Sige, patawarin mo na ako, magaganyanan sila. Bago sila pumunta sa church. Kasi sa ang spotlight ang spotlight daw. Nandito nasa inyo Kaya talagang nididiro kami dito. Most of you knows that story kung paano kami makapunta dito. Sabi niya, pupunta kayo sa isang church na hungry for more of me. You need to encourage, this is my church. Sabi niya. I-encourage ko daw kasi for whatever reason, may nangyari within the next 7 years na medyo na slow down. Sabi niya, kailangan doon ka para, yung whatever na pahinto daw, lalagulaw. Sobra ito. Hindi ba kayo natutuwa na meron kayong church na ganito? Ayan, souls yan, mga thousands of souls yan. My God, souls. I love to see souls. Hallelujah. Sabi ko, souls and souls. Pero paglabas mo doon sa labas, make sure lahat ng babanggahan nyo doon, lahat ng mga nakikita nyo, dapat i-share nyo ang gospel. Hindi lang kung sinong gusto nyo lang i-share. Di ba? Next, please. Yan. Pag marami daw mga sa ating mga arteries, aorta, ang flow ng water, ng blood, at saka oxygen, mababa. Kaya yung karamihan, buong parte ng katawan parang nanghihina. Kaya gusto niya, alisin daw natin yung Panginoon. Kaya next please, may verse ang Panginoon na lagi yan, Jeremiah 17:9. Sabi ng mga tao karamihan na mga nadideceive na, alam naman ng Panginoon ang puso ko. Oo nga, deceitful. Very wicked. Yan ang dangerous part Next please. Keep your heart, yan. Bantayan nyo raw ang puso nyo. Ibig sabihin, pag ang tibok ng puso nyo, hindi ba pag nagagalit kayo, anong tibok ng puso nyo? Dug, 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 di ba? Hindi maganda. Nag-work yung puso nyo na masyado. Pag nag-work masyado yung puso nyo, bigla na lang hihinto yan. So ayaw nyo. Kailangan lagi kang masaya para magwala yung mga
yung sa mga katawan nyo. Next please. Ayan ang isang paborito ko. Pasahin nyo. Psalm 139, 23, 24. Sino may mga Biblia dito? Basahin nyo sa Tagalog, please. Sino may mga Biblia? Okay. Dapat may Biblia tayo. Psalm 139, 23, 24. Search me and know my heart, Lord. Try me and know my anxieties. If there's something in my heart that is not of you, Lord, take it out. Anything. And lead me in the way everlasting. Kasi nga masyadong traidor itong puso eh. Napaka-traidor itong puso natin. Akala natin nasa church tayo, okay pa rin tayo. Pero ang puso mo, wala na rito. It's just a matter of time na wala na, hindi na kayo babalik. Ang puso natin, napaka-traidor niyan. Kaya dapat, sasabihin mo, Panginoon, check mo yung puso ko. Nagagalit ba ako sa mami ko, sa daddy ko, sa mga kapatid ko, sa mga kasamahan ko sa Patawarin mo ko, ipapakita niya sa inyo kung sino ang kailangan puntahan nyo. Hindi kayo pwede dito mag-worship, nagagalit naman kayo sa kapitbahay nyo, o sa tatay nyo, sa nanay nyo. Dapat magpatawaran. Hallelujah. Walang yan. Forgiveness is the key. Hallelujah. Pasyandarabaki. Next please. I love it. Ang ganda nung nakita ko si Bishop at saka si Pastor Vicky. Nagpatawaran sila at saka si ang aking Joshua dito. Pastor Joshua. Love na love ko rin yan eh. Parang it remind me of my son, Richie. Ganyan na ganyan. Ako. Para akala mo, tigas-tigas. Pero ang lambot-lambot pala. Sa presensya ng Panginoon, ang lambot-lambot. Yung anak ko si, San Richie, nung mamit namin siya, gusto niyang pumatay ng tao. Ready na siyang pumatay ng tao that day. Nag-vandalize sa apartment ng nanay niya. Sinabihan, may mga baril na sila. May mga pansunog na sila. May plano na silang magkakapatid, napapatay sila. Pero pinapunta kami ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ka aalis hanggat hindi mo ipagdasal ng mga anak ng kapatiran mo. Pagdasal namin, nung hinag ko siya, naalis daw yung lahat ng galit niya. Naalis daw yung spirit of murder sa kanya. Hindi na raw niya pinatay yung mga tao. Come on, ngayon pastor na siya. Hallelujah. Machete, rebeke. Thank you, Jesus. Next, please. Journey daw sa Father. Ito, journey itong ginagawa natin, ha? Hindi ito yung bukas. Gato, it take me 24 years to be in this position. Pero kayo, it will not, sila pastor, 34 years. Ngayon, lahat na natutuwa nila, alamin nyo, lahat kayo, mga bata, nabaptize ng Holy Ghost yung ang apo nila, si Justice, at 5 years old. I love it. Nako, preach din siya with Pastor Josh. Pareho sila nagpe-preach nung Thursday, nung na-meet namin, o Tuesday. Naintindihan nyo ba? Na ginagamit pati bata, pati mga young of hearts. Next please. The heart of the matter is the matter of the heart. Ang tandaan nyo, puso nyo lagi ang may problema. Pag meron na ang joy nyo diminish, may pangyayari sa puso nyo. Next please. Next please. Go on, yes. Binibigyan niya tayo ng bagong puso at saka ng magandang spirit. Okay. Every moment, lagi namin ginagawa yan. Next please. Nagpapatawaran kami at iba-ibang utsura namin. Tingin mo. If you are... Iba-iba itsura namin. Akala nila talaga magkakapatid kami. Si Timothy na Amerikano, kala talaga ng anak ko yan. Talaga anak ko siya, pero hindi ko siya anak. Alam mo yon. Pero pag para kami yung pagpatawaran namin talagang patawaran. Parang totoo. Hindi yung fake lamang. Kasi sa Panginoon, makikita eh. If you are willing and obedient, Isaiah 119, isa rin yan ang paborito ko. Pag willing ka raw at saka obedient ka, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Gusto mong gawin ko to, Panginoon? Yes sir, yes sir, yes sir. Sabi nila Pastor Vicky at saka Bishop, gawin nyo to, mag-preach ka, gawin nyo to. Yes ma'am, yes Pastor, yes Bishop. I-reward kayo ng Panginoon. Next please. Ayan. I love this. Hindi daw dapat tayo nadi-disappoint. Nadi-disappoint daw tayo. Does not disappoint because the love of God has been poured in our hearts. Ibig sabihin, ang punong-puno ang puso natin ng pagmamahal.
So pag nadidisappoint ka, ibig sabihin yung pagmamahal ng Panginoon ay nagiging maliit. Next please, konti na lamang. Nagigrieve ang Panginoon, nagigrieve ang Holy Spirit. I don't know if you believe this, that once you're saved, you're saved. Do you believe that? For me, I don't, because alam mo ba, pinakita niya sa akin ng hell. May times na hindi ako sumusunod ng Panginoon, nung bata pa ako sa Panginoon, pinakita niya yung hell. Ang daming mga pastor doon, ang daming Kristiyano doon. Bakit? Ang last day on earth, yung puso nila, patay na sa Panginoon. Nasa kanila na yung puso ng mundo, puso ng flesh nila. Alam mo ba, pinakapangit na lugar sa hell? Yung mga para sa Kristiyano. Because they know better. To them that knows the truth and do it not is a sin. Hindi out of ignorance daw. Lalo na kung nagpadala ka na ng mga tao sa Panginoon. Nako, grabe ang torture. Grabe ang torture sa sa hell. Kaya everyday, gine-check ko, Panginoon, examine yourself nga, di ba? Nasa faith ba tayo ng Panginoon? Mako, Panginoon, i-check mo nga, ay nako, may sinabi kang ganito, daughter, tawagan mo ito. Tatawagan ko at hihingi ako ng tawad. Most of the time, people will tell me, Pastor, wala ka namang ginawa sa akin eh. Oh, okay, praise the Lord, I just want to ask for forgiveness. Next please. Next please. Kayang-kayang tingnan lahat. Next please. Yan. Unity, ni-emphasize niya. Maraming churches hindi marunong mag-unite. Kasi sila nagko-compete. Dapat we complete each other. Magtulungan tayo para sa isang reason. Next please. Unity is power. Next please. Come on, next please. Yan. Run with what? Passion. Come on, louder. Perspective and bakit? Nasa Olympic race daw tayo. Hallelujah. Ang athlete ba tamad? No. Discipline sila. They run every day kahit wala pa silang kahit wala silang takbo o laban. Ang mga Olympian, they practice every day. Kahit walang laban. Dito si Pacquiao, tingnan mo si Pacquiao. Naintindihan nyo? Practice, discipline. Ang gustong-gusto ko noon, lagi matulog at kumain. Sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin yan. Mag-fast ka ng 40 days, 21 days. Nako, Panginoon, ang sarap kumain. Ang sarap matulog. Akin na yung tulog mo. Kukunin niya lahat ang gusto mo. Pag sinabi mo, okay, Panginoon, yun ang gagawin niya eh. Akin na yung karir mo. Akin na yung asawa mo. Akin na yung anak mo. Akin na yung ministry mo. Come on. Yes, Lord. Pag binigay mo sa Kanya, pag binalik niya sa iyo, God's ministry, God's family, God's career, everything is abundance. Ibabalik niya sa iyo. Yes. Kita mo? Ganyan. Hindi greedy ang Panginoon. Masyado siyang generous. Next please. Yan. Gusto ko to. Naalala ko yung apo nyo. Back off. I know Jesus. I love Jesus. Kahit maliit ka raw, kahit baby ka pa sa spirit, pag alam mo ang puso mo ay dedicate sa Panginoon, yan, may authority. May authority mga bata. Bago lang kayo dito, kung kakararating nyo lang sa church na to, o kaka-receive nyo lang sa Panginoon, pag kilala nyo ang Panginoon, ang puso nyo daw nakatibok sa puso ng Panginoon, you can tell the devil, back off, devil, I belong to Jesus. Ganyan. Yes, next please. Okay, again. Tinawag kayo sa 7 mountains. 7 mountains means government, business, religion. Oh, by the way, na-meet ko rin yung pinaka-chaplain ng Catholic, ng PNP. Thank God we went to Pope and bless the Pope and pray for the Pope. You think pag sinabi ko, ay nako, I hate the Pope. You think they'll even talk to me? They'll kill me. Get out here. Mga general yun. Umalis ka dito. Kaya I love, hindi ba si Pastor Albert? Ayan, ako, talagang blessed yung Pastor Albert. Ganyan din siya. Hindi siya politician ha. Hindi rin siya showbiz people na nagko-compromise. We love everybody but we don't compromise. Pero kami, kaya talaga nagtugma kami.
Nagko-connect kami sa mga Catholic kasi we love everybody but we don't compromise on the doctrine. Ganon din tayo. We love the Muslim, we love everybody. Hindi yun, mga Muslim yan. Dapat mahalin natin sila. Sa grasya ng Panginoon, hindi tayo undeceived. Next please. 7 mountains, ha? Lahat kayo, ayan. Imbitado ba daw kayo sa marriage supper of the Lamb? Sabi niya, when heaven, where heaven, when eternity, whoever will accept. Sabi niya, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb, Revelation 19:9. Dapat daw nag-RSVP kayo every day. Panginoon, ang puso ko sa inyo to. Sa iyo lamang, Panginoon, patawarin mo ako. Search me, Lord. RSVP yon. Sigurado ka langit. Your name must be written in the book of life to attend. Next, please. Revelation 3:5. Mga overcomers lang daw, nakadress sa white, I will never what? Blot you out of the name. Yung name nyo raw, ibig sabihin naka-written doon, pero di ba overcoming? What's overcoming? I used to get mad so much all the time. So, nadatapa ako, pag sumisigaw ako, tumigil nga kayo, wala na kayo ginawa kundi, nadatapa ako. Ngayon, by the name, iko-convict ako ng Panginoon, tatawarin mo ako, Panginoon, tapos hingi ako ng tawad, that's overcoming. Pag hingi ko ng tawad, na-overcome ko. Another one, nadapa na naman ako dahil nabwisit na naman ako. Ay nako, Panginoon, lagi na lang nila ginagawa to. Sige na, magpatawad ka na, hingi ka na ng tawad. So tatayo na naman ako, hingi na naman ako ng tawad, mamahalin ko na naman ang kaaway ko, ibibless ko yung mga nagka-curse sa akin, na-overcome ko na naman. Nasaan na ako? From there to there, overcoming yan. Journey, di ba? From A, B, C, D, E. Overcoming. I-overcome mo. Ang masama, when you stay down here, hindi ako magpapatawad. Katama ako, mali sila. Hindi ako magpapatawad. Sila dapat humingi ng tawad. 20 years later, tama ako, hindi pa rin ako magpapatawad. Mamatay na sila. Hindi ko rin pa sila patatawarin. Andito, hindi mo na overcome. And then biglang may nangyari sa'yo, namatay ka. Nasaan ka? Hell. Na-blot out yung name mo. Kasi hindi mo in-overcome yung emotion mo of anger, of unforgiveness. Sinabi sa akin ng Panginoon, can I have some water please? This one. That's okay, no. Ang cyanide of unforgiveness. Pag may unforgiveness daw ako, parang cyanide. Ilalagay mo raw yung cyanide na drop of cyanide of unforgiveness. Tapos iniinom ko daw. Ba't hindi pa mamatay-matay yung mga taong yun? Ang sasama ng mga ugali. Yun. Ay nako, 20 years na hindi pa mamatay-matay. Sino namamatay? Ako, may cyanide eh. Tandaan nyo to ha, napaka-importante. Alam mo marami na God allowed us to cast demons is out of unforgiveness. Nagkakaroon ng bitterness of their soul. Ang pumapangit sila. Ang ganda-ganda nila, pero pumapangit dahil yung demonyo na nagte-take over na. So, every day, pag naligo ka ngayon, ano bukas? Maliligo ka o hindi? Maligo ka every day sa water of the Word. Na kahit ang bango-bango mo ngayon, ayan yung Holy Ghost, hallelujah. Paglabas mo doon, may nag-cut sa iyo sa freeway, ayun na enjoy mo, yung peace mo. Ano ka ba naman? Yung mga busina dito, grabe, no, nagugulat sila kasi kami sa Amerika walang busina eh. Nako, Diyos ko yung busina. Diyos ko, lahat, akin tong lugar na to, ganyan. Nako, nagugulat sila. Tapos, kami naman, pray kami ng praise the Spirit. Halabasyon na rabaki. Protektahan niyo po kami, Panginoon. Halabasyon na rabaki. Grabe, ang 2 lane nagiging 5 lane. Shh. My God. Yung heartbeat mo, bug. Thank God, yung heartbeat ng Panginoon, peace. Hallelujah, peace. Kahit alam mo karamihan, minsan nagda-drive kami, mababangga na, all sudden parang may anghel na mag-aano ng ganyan. Hindi kami mababangga. Ibang klase pag supernatural.
Pag yung was talagang ang bait ng Panginoon, pag yung nakasa sa spirit ka. Next please. Okay. Alam ko na kayo lahat dito mahal ang Panginoon, pero kailangan ma-in love daw tayo every day. Every day daw ang love natin, every day. So may mga usher pa tayong dito, please. Kailangan mag-communion daw tayo ngayon kasi mag-communion daw sa Kanya, mag-covenant daw sa Kanya, uli sa Kanya, at mag-covenant daw sa isa't isa. Na kami, makikipag-covenant kami kay Bishop at kay Pastor, na not because hindi kami naka-ministry dito, covenant kami sa inyo na magtutulungan kami. Tutulong-tulong kami. So kalahat daw ng ito, sabi niya, marriage ceremony daw at saka graduation ceremony today. Siya lamang ang, sabi niya sa Psalm 62:11, the promotion comes not from the east or west, but from the Lord. Pastor Sandra, can you read 1 Corinthians 11? Na ito raw, yung katawan ng Panginoon, i-break. I'm gonna ask Bishop and Pastor, please, dalawa kayo. Kayo ba okay ha, hindi ko kayo pinipilit ha. Mag-covenant tayo sa Panginoon at sa mga pastor at sa mga bishop. It's time na ma-renew ang ating covenant. Hindi ba kahit sa mag-asawa, after 20 years, medyo i-renew natin ang vows natin kasi sa Panginoon sa isa't isa para mainit pa rin. Mainit at saka passionate pa rin tayo sa isa't isa.